Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-330 na kabanata. Patay na ba si Alex? Pinanood ni Chris si Melissa na tumatakbo palayo, umiiling na naiinis. Baliw na babae, bulong nito. Pinaalis na rin niya ang isang lalaki, at huminto ng ilang minuto upang mag-isip para sa kanyang susunod na hakbang. Kinuha niya ang cellphone, at tumawag sa kanyang papa. Wala siyang sasabihin na kahit ano, tungkol sa pagiging parte ni Melissa, sa pagkamatay ni Alex. Pero pakiramdam niya ay ito na ang tamang oras upang marinig ng kanyang papa, ang balita. Si Art Stedman ay nakikipag-meeting sa kabilang ibayo ng syudad. Pagkatapos matalo sa pamilya Clifton, siya ay na-depressed at lumayo upang makapagpahinga. Pero ngayon ay kailangan na niyang bumalik sa trabaho. Sa kabila ng mga kanyang kabiguan, nagtrabaho pa rin siya ng mabuti, katulad sa nakaraan. Pumunta sa kanyang iba't ibang meeting ng tama sa oras, at isagawa ang pagiging aktibo. Siya ay nakakahanga, at iginagalang pa rin ng kanyang mga kasamahan. Sa kanyang isipan, siya ay nakaramdam ng kawalan. Ang kabiguan sa labanan, ay winasak ang 30 taon na matinding paghihirap sa trabaho, at winasak ang kanyang gana. Pakiramdam niya, siya ay isang bangkay na naglalakad. Si Art ay nakaupo sa kanyang meeting, nang makita ang text message ng kanyang anak. Binasa niya ang mensahe. Papa, pumunta ka sa villa mamayang gabi. Mayroon akong balita. Ang mga bagay ay pumabor na sa atin. Bumaliktad. Sa isip niya. Ang utak niya ay nagsimulang magising, na parang ang kanyang isipan, ay walang laman, pero ngayon ito ay parang nadiligan at ang mga bagong sibol na halaman ay unti-unting tumutubo. Oo, pero mayroon siyang pag-aalinlangan sa balitang sinabi ng kanyang anak. Casual itong nag-reply, mabuti. Hinayaan niyang magkaroon ng kaunting kinang ng pag-asa ang kanyang puso. Pagkatapos ng trabaho niya ng gabing iyon, inutusan niya ang kanyang driver na dumiretso sa kanilang family villa. Papa, sa wakas dumating ka na, mabilis na tumayo si Chris nang makita ang kanyang papa. Ano ang mayroon, magpatuloy ka. Si Art ay kalmado katulad ng dati. Hinubad niya ang jacket, isinampay, umupo sa sofa at inilabas ang sigarilyo. Baka si Alex ay patay na, wika niya sa kanyang papa. Huminto si Art sa pagsisigarilyo. Tumingin siya kay Chris nang may pagkabigla, pero ang kanyang matalim na mata, na tulad ng isang ibon, ay nakafocus. Ganito iyon. Si Chris ay umupo at ibinahagi ang istorya sa kanyang papa. Ang kanyang sasakyan ay halos 1 linggo na sa ibaba ng bundok. Halos tiyak ako na siya ay patay na sa bundok ng Appalachian. Hula ni Chris. Patay na siya. Pagkatapos makinig ni Art sa kanyang anak. Naniniwala si Art na ang pagkamatay ni Alex ay mataas ang probabilidad. Ang kanyang utak, ay mabilis na ipinroseso ang impormasyon. Papa, ang babaeng si Melissa ay ibinulgar din sa akin, noong siya pa ay nasa New York, si Sam Woodsworth at Ken Stokes ay nagtatrabaho para kay Alex. Ang kanyang pamilya ay mayaman din. Iniisip nito ang mga ginawa ni Alex sa nagdaan. Sa palagay ko, siya ang itinakwil na anak ng Ambrose family, pagpapatuloy ni Chris. Si Art ay nabigla, muli ito ay mabilis na nag-isip. Mukhang totoo na si Alex ang anak na itinakwil ng pamilya Ambrose. Humitit siya, at ibinuga ang asul na usok. Ang mensahe na ibinigay ng pamilya Ambrose ay maliwanag. Kaya kung papatayin natin siya, ay wala siyang magagawa laban sa atin, hula ni Art. Magaling katulad ito mag-isip ni Chris. Katulad ng kanyang anak. Ang pagwalis kay Alex sa kanilang daraanan, ay magbubukas sa kanila ng maraming oportunidad. At maibabalik nila ang lahat ng nawala. Babalik ang impluwensya, kapital at interes. Si Art ay tumayo at nagpunta sa sitting room. Dinampot niya ang telepono, at tumawag sa Blood Brothers Gang. Ito na ang tutuong pagkakataon para sa mga bagay upang maibalik sa kanya. Pero kung gusto niyang baguhin ang mga bagay, kailangan niya ng tulong mula sa Blood Brothers. Ang balita ay kailangan maibunyag sa kanila, sa lalong madaling panahon. Hello Mr. Stedman, mayroon bang balita? Ito ay si Tyson Slade, ang pinuno ng Blood Brothers Gang. Base sa oras ng pagtawag ni Art, nahuhulaan ni Tyson kung bakit ito tumawag. May mga bahagyang pagbabago, na kailangan kong ibahagi sa iyo. Binabaan ni Art ang kanyang tono.
Mukhang patay na si Alex. Ang pangungusap ay parang isang malaking bomba sa tainga ni Tyson. Sino ang pumatay sa kanya? Ano ang ibig sabihin nito? Tanong niya. Una, tinalo ni Alex si Damon Walker, na nagdulot ng malaking problema sa Blood Brothers Gang, at plano nilang bumalik sa East Coast. Ngayon may ibang pumatay kay Alex. Ilan pang magagaling na martial arts expert ang nasa bansa. Ang isiping ito ang nagpabagabag sa kanya. Mukhang siya ay namatay sa black poison water. Hindi pa namin nasisiguro ang kanyang pagkamatay, wala pang nakakakita sa kanyang katawan. Gayunpaman, siya at ang mga babaeng estudyante na kasama niya na nagpunta sa Appalachian Mountains, ay hindi pa rin bumaba, ilang linggo. Kaya sa hinala namin siya ay patay na. Imposibleng makaligtas sila sa Appalachian Mountains ng ilang linggo, na nakainom ng black poison water. Sa abot ng aking nalalaman ito ay komplikadong lupain. Ito ay malaking lugar na walang tao, at ilan mga gang ang naninirahan sa bundok. Walang makakaligtas doon ng ilang linggo. Ang probabilidad na maligtas, ay wala pang 1%. Kaya sinasabi namin sa iyo, na malamang si Alex ay patay na, paliwanag ni Art. Ang guro ni Damon ay gustong ipaghiganti ang pagkamatay nito. Pero mukhang imposible na ito ngayon, nakakahiya hinagpis ni Tyson. Umaasa siya na ang Blood Brothers Gang ang wawasak kay Alex. Sa ganoong paraan, ang pagkamatay nito ay makikita bilang paghihiganti sa mundo ng martial arts, sa patuloy nilang away. Pero kahit ano paman, ang pagkamatay nito ay mabuting bagay. Si Tyson ay nagkibit-balikat. Ito ay malaking balakid sa kanilang grupo, kapag bumalik sa Baltimore na ang isang katulad ni Alex ay nasa paligid. Ngayong patay na siya, ang lahat ay mas magiging madali. Mr. Slade, kailan kayo babalik sa Baltimore? Si Art ay nagmamadaling umaasa na ang Blood Brothers Gang ay makabalik sa lalong madaling panahon. Makakatulong ito na maibalik ang kanyang nawalang posisyon at impluwensya sa syudad. At pati ang pagtapon sa pamilya Clifton upang bigkisin ang Baltimore underworld. Huwag kang mag-alala Mr. Stedman, hindi magtatagal ang aming oras ay darating. Makakaasa ka dito. At pagkatapos ay tinapos na ni Tyson ang tawag. Hindi siya makapaniwala na patay na si Alex. Si Tyson ay tumawag kay Lee Harshaw. Kailangan niyang sabihin ang balita. Nang mag-ring ang telepono, nakatingin ito sa malaking screen ng kanyang dingding. Ang imahe ng pating, na mapanganib at marahang lumalangoy. Boss, gusto mo ba akong ipadala sa Baltimore upang ipaghiganti si Damon? Ito ang unang salita na lumabas sa bibig ni Lee. Sa mga nakaraang araw, dinala niya ang matinding galit sa puso, para kay Alex. Pakiramdam niya ay halos hindi siya makahinga. At hindi ito babalik sa dati, hanggat hindi niya naipaghihiganti ang pagkamatay ni Damon. Si Alex ay patay na, wika ni Tyson. Diretso sa kanyang punto. Patay na, ito ay simpleng pangungusap lamang, pero si Lee ay nagtaka. Paano siya namatay? Sa kamay ko dapat siya mamamatay. Hindi siya pwedeng mamatay. Kung patay na siya, hindi ko may paghihiganti si Damon. Sino ang pumatay sa kanya? Siya ay nalason, at nagpunta sa Appalachian Mountains. Hindi pa siya nakikita ilang linggo. Malamang siya ay namatay sa lason, o baka nanigas sa gutom sa taas ng bundok, paliwanag ni Tyson. Ang siraulong iyon, namatay siya ng ganoon, hindi ito patas. Nagtiimbagang si Lee. Hindi siya makapaniwala na patay na si Alex. Ika-331 na kabanata. Paghanap sa paghihiganti. Lee, sigaw ni Tyson. Ang lakas ng boses nito ay nakapagpahinto kay Lee. Bumaling siya sa kanilang pinuno, ang kanyang mga mata ay puno ng halo-halong kalituhan, matinding galit, at saya. Kalungkutan at pagkabigo. Ang balita sa pagkamatay ni Alex ay pumunit sa kanyang pagkatao. Naiintindihan ko ang iyong pakiramdam. Pag-unawa na wika ni Tyson. May pagkakataon ka pa upang gamitin ang iyong lakas. Kahit na hindi ito paghihiganti kay Alex mula sa iyong sarili. Kapag nakabalik na tayo sa silangan, pwede mong ilabas ang lahat ng iyong galit. Ang galit ni Lee ay nauwi sa pag-asa. Kailan tayo pupunta? Tanong niya habang nakatikom ang kamao. Gusto ko silang wasakin. Pinatay nila si Damon, katulad ng pagpatay nila sa Hood Julie. Ang kasaysayan ay inuulit ang kanyang sarili. Kailangan nating maghiganti.
Si Tyson ay ibinahagi ang kanyang damdamin, pero iminuwestern niya kay Lee na kumalma. Alam ko na nagmamadali ka ng pumunta, wika nito. Pero hindi pa tayo handa. Kailangan ko pa ng kaunting oras upang maghanda. Hindi na ito magtatagal. At pagkatapos ay dudurugin, at bubuwagin natin ang buong martial arts community sa East Coast. Ngumiti si Tyson. Inihanda niya ang kanyang katawan at isipan para sa kaganapan ng mahabang panahon. Halos ito ay malapit na. Sa oras na maperpekto niya ang kanyang kakayahan, wala nang makakapigil sa kanya. Pagkatapos ay pangungunahan niya ang pagsalakay sa East Coast. Na-imagine na niya ang maraming bagay. Ito ay katulad ng taglamig na bagyo. Pababang tatama sa mga dahong nalalaglag na magkakapira-piraso, at tatangayin ng hangin. Ang lahat ng kumalaban sa Blood Brothers gang sa nakaraan, ay hahantanin, at wawasakin. Ang Eastern region ng United States ay mapupunta sa kanilang kontrol. Ang mga martial arts nila ay nakakatawa, sa isip niya. Wala itong direksyon. Wala itong pagkakaisa. Ang lahat ay gusto ang kanilang nais. Kailangan nila ng tutuong disiplina, at ibibigay ko ito sa kanila. Gaano pa katagal upang maging handa ka, isang tanong ni Lee. Kung mabibigyan ako ng lugar upang makapag-focus, hindi na ito lalagpas ng 1 buwan, sagot ni Tyson. Hindi ko na maghihintay ang ganoon katagal, mababaliw na ako. Humihingi ako ng permiso na magtungo sa Baltimore. Sisimulan ko ang proseso sa aking sarili. Si Tyson ay nagbigay dito ng kakatwang tingin, mag-isa, tanong nito. Okay, sagot ni Lee. Tumayo ito ng tuwid na may kumpiyansa. Walang kahit sino doon ang makakapantay sa akin. Pupunta ako mag-isa. Kaya kong magtrabaho ng may pakinabang. At kung mapupuntirya ko ang mga tamang tao, puputulin ko ang mga ulo nito bago pa kayo dumating upang sakmalin ang mga katawan nito. Inisip ni Tyson ang tungkol dito. Wala siyang maisip na makakapantay kay Lee sa silangan ng Baltimore. Karamihan sa mga tutuong banta ay tumatanda na, at mabilis lang niyang matatalo ito. At sa oras na mawala na sila, ang iba ay babagsak katulad ng mga langaw. Isa pa sa isip niya. Si Lee ay kilala bilang isa sa amin. Ang kanyang kilos ay magtuturo upang katakutin sila. Ang idea ni Lee ay may kahulugan. Sige, ikaw ang magdesisyon. Pero kung pupunta ka, hindi mo dapat ipahiya ang Blood Brothers. Magtrabaho ka ng maingat. At huwag kang sasali sa mga hindi kinakailangan na panganib. Sa oras na makumpleto ang aking paghahanda, susuriin ko ang iyong mga nagawa. Si Lee ay sobrang saya. Maraming salamat, wika nito. Lumapit siya kay Tyson at nagbow. Pangako, ipagpapatuloy ko ang iyong kumpiyansa sa akin. Dudurugin ko sila para sa iyo, at ipapaalam ko ito sa iyo, sa tamang oras, para sa iyong pagpunta. Magaling kalmadong wika ni Tyson. Bago ka pumunta magpapadala ako ng mensahe sa lahat ng martial arts organization sa East Coast. Ipapaalam ko sa kanila na tayo ay pupunta. Kapag dumating ka, lahat sila ay manginginig na parang isang dahon. Katulad ng sinabi mo, si Lee ay muling yumuko sa kanyang pinuno. Nang sumunod na araw, si Tyson ay ginawa ang kanyang ipapadalang mensahe. Ito ay ipagbibigay alam sa pinakamalaki at maimpluwensyang martial arts gang sa Eastern region ng United States. Ang balita ay kakalat sa lahat kahit na sa mga bahagyang konektado sa martial arts community. Ang nakasulat sa mensahe. 100 taon nang nakalipas, ang martial arts community sa Northeast area ng United States ay itinanghal na duwag na pag-atake sa pinuno ng aming samahan. Mahigit 100 ang namatay sa amin. At ang aming pinuno ay napilitang lumipat sa gilid ng bansa kung saan ito namatay. Ito ay isang pagkakautang na kailangan pagbayaran ng dugo. At ang dugo na kinakailangan, upang kami ay makontento, ay sapat upang punuin ang karagatan. Kami ay ang Blood Brothers Gang. Ang aming pinuno ay tinridor ng gang na mula sa East Coast. Sinira nila ang mga ginawa nito sa buhay, at ang sakit ang pumunit sa sarili nitong buhay. Pero kami ay patuloy na nabubuhay at hindi ito makakalimutan. Simula ngayong araw, ang Blood Brothers Gang ay humihingi ng kabayaran, mula sa mga nagpatuloy sa maling pag-aakuso. Si Lee Harshaw, ang aming representative sa East Coast, ay pupunta upang maningil. Wala kayong tataguan.
Sa pamamagitan niya ang aming matinding galit ay matatanggap nyo. Ang aming buong lakas ay kakalat, lagim at kamatayan sa inyong buong lupain. Ang aming pagsalakay ay laban sa lahat ng traidor. At nakabitin na parang espadang nagliliyab sa taas ng inyong ulo, hanggang ang dugo ay mabayaran ang buo ninyong pagkakautang. Nang matapos na si Tyson sa pagsusulat, ipinadala na nito, at sumandal sa kanyang upuan. Ang giyera ay simula na. Ang mensahe ni Tyson ay mabilis na kumalat sa buong Eastern Seaboard. Ang balita ay hindi nakarating sa palasyo ng buwan. Walang kahit isa ang sumali sa pag-atake laban sa Hujuli, at ang sulat ay hindi na ipadala sa kahit sino sa kanilang rehiyon. Nang sandaling iyon si Alex at ang iba pa sa templo ay nanatiling walang alam sa nangyayari sa labas. Ang ibang nasa Northeast ay nasa kalagayan ng pagmamadali. Ang lahat ng gang at martial arts group sa lugar ay nagsimulang maghanda sa pag-atake. Ang iba ay tutol, at ang iba naman ay sobrang saya. Marami ang natatakot at na-disappoint na ang kapayapaan ay nabuwag na. Marami sa malalaking gang ay nanatiling kalmado. Ang mensahe ni Tyson ay hindi balita para sa kanila. Ang pakikipagharap sa Blood Brothers gang ay inaasahan na nila ng maraming taon. Ngayon dumating na ang oras, sila ay handa na. Nang araw na dumating ang mensahe, si Art ay nakaupo sa kanyang opisina, nang biglang nagring ang kanyang telepono. Sinagot niya ang tawag, ito ay si Tyson Slade. Mr. Stedman, panimula ni Tyson. Sa loob ng 2 araw, ang aming East Coast representative na si Lee Harshaw ay babalik sa Baltimore. Umaasa ako na makakaasa siya sa inyong paggabay. Okay, masayang wika ni Art. Sa kanyang isipan. Ito ay magandang palatandaan na si Tyson ay ipinadala si Lee. Matanong ko lang, ito ba ang unang hakbang ng pagbabalik mo dito sa East Coast? Ito nga sagot ni Tyson. Si Art ay sobrang saya. Wala nang sinabi pa si Tyson. Tinapos na nito ang tawag at tinawagan si Lee. Ipinakalat ko na ang tungkol sa iyong pagdating. Ikaw ay dapat makasakay sa eroplano patungo ng Baltimore. Kapag dumating ka doon, si Art Stedman ang susando sa iyo. Maraming salamat Tyson, wika ni Lee. Maghahanda na ako ngayong gabi. Ibibigay ko ang listahan ng grupo na naging parte ng pag-atake sa ating pinuno. Puntiryahin natin ang mga kanilang alagad. Sa oras na dumating ka, kailangan mong magsimula, kung paano, at ano ang gusto mo. Tinapos na ni Tyson ang tawag. Nakatayo siya sa harapan ng bagong gusali, sa himpilan ng Blood Brothers gang. Itinago niya ang cellphone, at pumasok sa loob. Umubos siya ng ilang daang milyon sa bagong training facilities, at siya ay nakipaglaban ng walang gastos sa pinakabago, at advanced na teknolohiya. Ang bagong pasilidad, mga kagamitan, at training area, na gumagamit ng laser at nanotechnology. At ito ay naglalaman din ng maraming traditional na katangian katulad ng spiritual na damo, water area, at mga salamangka sa panggagamot. Ito ay pagmamalaki at kasiyahan ni Tyson. Isang pinaghalo ng makaluma, at makabago. Pero ang higit sa lahat, ito ang pinaka-perpektong lugar upang ihanda ang sarili sa gyera. At ang training room na nasa gitna ng gusali, ang pinakamaganda sa lahat. Si Tyson ay naglakad sa loob, hanggang nakarating sa pintuan ng training room. 2 tagasunod ang nakatayo at nagbabantay sa labas. Itinapat ni Tyson ang kanyang kamay sa fingerprint scanner, at ang metal na pintuan ay bumukas. Ang hangin sa loob ng kwarto ay sumalubong sa kanyang mukha. Nararamdaman niya ang aura ng lugar. Ang 2 disipulo ay naramdaman ang kasiyahan sa spiritual ni Tyson. Nakita ni Tyson na nakatingin ito sa kanya. Mga disipulo wika nito, na may tiyak na katatagan. Inaasahan ko na mabilis ni Lee matatalo ang Baltimore pagkatapos ay sasali tayo, at magkakasama na sasakupan ang East Coast. Pumasok ito sa loob. Si Lee ay tinatapos na ang kanyang training session sa nagyayelong lawa. Nang matapos na siya, Damon sa isip niya. Ipaghihiganti kita. Pagbabayarin ko sila ng dugo, para sa lahat ng kanilang krimen, pangako. Habang iniisip ang mga salitang ito, ang buo niyang katawan ay nanigas. Ang kanyang internal power ay tumindi. Biglang ang matigas na yelo sa ibabaw ng lawa ay nahati sa pamamagitan ng kanyang paa. Malalim na bitak na halos kalahati ng bilog ang nakita sa kanyang likuran, determinadong tapusin ang kanyang pagsasanay.
Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.